po yung makakaupo. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral sa 1 Timothy. Tayo po ay nasa chapter 4 na ng ating series. At ang babasahin po natin, pagbubulayan natin ay mula verse 1 hanggang verse 3. Sabi po dito, ngayon ay maliwanag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y tatalikod sa pananampalataya sa pamamagitan ng pakikinig sa mga mandarayang espiritu at sa mga aral ng mga demonyo. Sa pamamagitan ng pagkukunwari ng mga nagsasalita ng mga kasinungalingan, na ang mga budhi ay tinatakan ng nagbabagang bakal. Kanilang ipagbabawal ang pag-aasawa at ipinag-uutos na lumayo sa mga pagkaing nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga mananampalataya at nakakaalam ng katotohanan. Tayo po ay muling manalangin. Ama, salamat po sa pagkabasa ninyo salita. Muli namin hinihingi ang iyong biyaya, maunawaan ang mga bagay nito. Higit lalo na masunod ang iyong kalooban mula sa aming napakinggan. Ito po ang aming samadalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Bilang review lang po sa ating mga pinag-aralan last time, nakita natin dito na meron pong babala sa pagtalikod sa pananampalataya, maging sa mga hinirang. Pero yung mga hinirang ay manunumbalik dahil nga ang Diyos ang nagligtas sa kanila at ang Diyos ay ang nagbukas ng kanilang mga puso. At totoo din, nakita natin last time na merong mandarayang espiritu at mga aral ng demonyo. Makikita natin yun dun sa verse 1 kung saan sinabi doon ni Pablo na merong mga madadaya sa pamamagitan ng mandarayang espiritu at saka mga aral ng mga demonyo. Kaya bagaman ang mga tunay na hinirang ay hindi mapapahamak, ay pwede pa rin silang madaya. Dahil ito po ay isang warning para sa mga taong nakikinig ng salita ng Diyos. Pero katulad ng ating napag-aralan before, hindi po nawawala ang kanilang pagkahirang, pero napapabagal yung kanilang paglago bilang isang mananampalataya. Hindi nila na-enjoy yung kanilang pananampalataya at hindi sila nagiging kagamit-gamit sa kaharian ng Diyos kapag sila ay nadaya. At nakita natin last time na ang paraan ng pandaraya ay sa pamamagitan ng pakikinig. Nandun yun sa verse 1, sabi dito, ngayon ay maliwanag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y tatalikod sa pananampalataya sa pamamagitan ng pakikinig sa mga mandarayang espiritu at mga aral ng demonyo. Kaya napakahalaga po ng pakikinig, kung anong pinapakinggan natin, kung anong binabasa natin, kung anong kinukonsumo natin araw-araw. Dahil sa pamamagitan nito, doon po pumapasok yung mga mapandarayang espiritu at mga aral ng demonyo. Yun pong ating pinag-aralan last time. At nagpapalaganap po ng mandarayang espiritu at mga aral ng demonyo ay mga bulaang guro. Bulaang guro. Kaya kung mababasa natin muli sa chapter 1, nakita natin na pinatitigil ni Pablo na magturo yung mga taong hindi dapat magturo. Upang sa ganon, hindi madaya yung mga tagapakinig doon sa iglesia sa Efeso. Kaya ngayong umaga, titignan natin ang bulaang guro at ang kanyang mga turo. Una, sino at ano ang katangian ng isang bulaang guro? Ano ang katangian ng isang bulaang guro? At mababasa natin yon sa verse 2, nagsasalita ng kasinungalingan. Nagsasalita ng kasinungalingan. Sabi dito sa verse 2, sa pamamagitan ng pagkukunwari ng mga nagsasalita ng mga kasinungalingan. So isa pong unang katangian ng bulaang guro, kaya nga tinawag siyang bulaang guro, ay dahil siya ay nagtuturo ng kasinungalingan. Siya po ay nagsasalita ng kasinungalingan. Ito po yung pinaka-basic na pamantayan ng isang bulaang guro. Hindi siya nagtuturo ng katotohanan. Napag-aralan natin sa chapter 3 ng iglesia ay haligi at suhay ng katotohanan. Pero ang isang bulaang guro, hindi salita ng Diyos ang kanyang itinatanghal. Hindi salita ng Diyos ang kanyang itinuturo, kundi taliwas sa salita ng Diyos. Kaya nga tinatawag natin siyang isang bulaang guro. Pinapalitan niya yung katotohanan ng Diyos. Yung kanilang mga kasinungalingan ay hindi lamang simpleng pagkakamali, kundi sadyang pagbabaluktot
pagbabawas o pagpapalit sa hayag na katotohanan ng salita ng Diyos. So yung mga nagtuturo po ng maling turo, hindi po yan basta nagkakamali lang. Ang mga bulaang guro ay talagang nagsasalita ng kasinungalingan. Sabihin, intensyon nila na magsinungaling. Intensyon nila na magturo ng mali. Sinasadya nilang baluktutin ng mga salita ng Diyos. Kung papakinggan ninyo ang mga sa Facebook, madami doon na ngayon mayroong na naniniwala na pwede na maging homosexual ang isang tao at siya ay maliligtas pa din. Dahil nga, babaluktutin na lang salita ng Diyos na yung salitang homosexual daw ay hindi naman po na-imbento o wala naman yan sa panahon ni Apostol Pablo. Kaya inimbento lang daw ang salitang homosexual kaya hindi daw kasama yun sa mga kasalanan na hinahatulan ng Diyos. Ganun nila binabaliktad ang salita ng Diyos. Ngayon, hindi lang po basta pagkakamali yun. Intention nila na baluktutin talaga ang salita ng Diyos. Meron din naman na nagtuturo na binabawasan ang salita ng Diyos. Kahit na may mapapansin kayo doon na naalala ko napanood na debate ni Eli Soriano kung saan sinasabi niya doon na maraming Diyos doon sa 1 Corinthians. At pinakita niya naman na sinabi talaga ni Pablo, maraming ang Diyos na nangalat, ang sinabi ni Pablo. Pero pag sinunod mo yung susunod na talata, ang nakalagay doon, pero sa ating mga mananampalataya ay meron lamang isang Diyos at isang Panginoon. Pero dahil sila ay nagtuturo ng mali, sila ay bulaang guro, sinasadya nilang hindi banggitin yung mga talatang yon. Binabawasan yung mga salita ng Diyos. Kaya kung isang tao hindi alam ang salita ng Diyos, walang pagbabasa ng sarili niya sa salita ng Diyos, kapag napakinggan niya yun, ayaw nga, tama siya. Yun po isang mga katangian ng isang bulaang guro. At pinapalitan nila ang hayag na katotohanan ng salita ng Diyos. Dito natin makikita yung dati nating pananaw sa charismatics na nangusap sa akin ang Panginoon. Paano nangusap ang Panginoon sa iyo? Nanaginip kasi ako. O kaya, baga nakita ko, dumapo yung isang kalapati. Alam ko, ang banal na spirito yun. At kinakausap niya ako na dito ka pumunta. Meron na po tayong hayag na salita ng Diyos, pero dahil sila ay nagtuturo ng mali, papalitan nila yung mga hayag ng salita ng Diyos. Itatanghal nila yung mga sarili nilang unawa, mga sarili nilang kuro-kuro, at tatanggalin nila ang mga hayag ng salita ng Diyos. Kaya nga merong warning si Pablo sa Corinto, anong sinabi niya, huwag tayong lalagpas sa mga nakasulat na. Pero itong mga bulaang guro, sila po ay nagsasalita ng kasinungalingan, baliktad at hiwalay sa katotohanan. Isa pang katangian ng isang bulaang guro ay yung mapagkunwari o isang hipokrito. Ang sinabi po dun sa verse 2, sa pamamagitan ng pagkukunwari. Sa pamamagitan ng pagkukunwari. Ang pagkukunwari po ay nagbibigay daan sa kanila upang maging kaakit-akit at mapagkakatiwalaan ng mga tao. Kumbaga, itinatago nila yung mga maling turo nila sa likod ng pagpapakitang tao. Naunawaan niyo po yung mga kapatid? Kumbaga sa harapan mabait, sa harapan maganda, sa harapan madaming ginagawa para maipasok nila yung kanilang mga maling turo. Kaya nga hindi ba kayo nagtataka na bakit sa Davao si Kibuloy, nung kasagsagan ni Kibuloy, paano naluloko yung mga tao dito? Maging sa INC ngayon, paano naluloko sila? Maliwanag naman na kasinungalingan ang sinasabi nila dahil sa panlabas na akit nila yung tao. Bibigyan sila ng mga negosyo, bibigyan sila ng maraming damit, bibigyan sila ng mga outreach, bibigyan sila ng mga pagkain, bibigyan sila ng mga kahit anong mga bagay para maakit yung mga tao, pero pagpapakitang tao lang yun. At sa kanila ipapasok yung mga maling turo. Naunawaan niyo kung paano nila gawin ng mga bagay na ito. Nagtatago po sila sa likod ng mga maayos na pananamit. Kaya makikita niyo yung mga kulto, laging maayos ang kanilang pananamit. Laging nakaputi. Sige buloy, ang ganda-ganda ng suot. Kasi yun yung nakikita ng tao. Sa pananaw ng tao, dahil siya ay maayos, dahil siya ay magandang tignan, dahil successful ang kanyang buhay, sigurado ako na ang kanyang turo ay ganun din.
Kaya doon sila naloloko at nadadapa. Mga gawa nila, mga seremonya nila, at mga pagpapanggap ng kabanalan. Para maniwala ang mga tao sa kanila. Kaya nga binanggit doon sa verse 1 ng chapter 4, ang iba'y tatalikod sa pananampalataya sa pamagitan ng pakikinig sa mga mandarayang espiritu. Kayo ba kung susubukan yung mandaya, ipapakita nyo ba na kung ano yung intention nyo kaagad? Siyempre hindi. Kaya nga si Satanas, di ba, mapabasa natin sa Peter, na maging siya ay nagpapakita bilang isang anghel. Hindi siya magpapakita sa iyo na, makinig ka sa akin. Nakikita mo ba yung mga pangil ko? Nakikita mo ba yung mga sungay ko? Sasabihin mo, bakit ako makikinig sa iyo? Alam kong ikaw si Satanas. Hindi mapapakita si Satanas sa inyo ganun. Magpapakita siya sa iyo na maamo. Anghel. Mabait. Pero, yun ay pagkukunwari. Mandarayang espiritu. Mandaraya dahil ang kanilang motibo ay mga pansariling pakinabang. Di pa ba tayo nasasanay sa mga politiko? Di ba? May mga tao na ang bait-bait, boto nyo ako, kayo ang boss ko, pero pag tapos na, sino ka? Puyo. Di ba? Mga kapatid, hindi lang mga politiko ang gumagawa nun. Maging mga nagtuturo ng salita ng Diyos, ginagawa rin yun. May mga taong bulaang guro. Sila ay mapagkunwari, mga hipokrito. Meron silang pansariling pakinabang na gusto o meron silang mga motibo na pansarili at ginagamit lamang nila ang salita ng Diyos, ang Kristyanismo para mapaglingkuran ng kanilang mga gusto. Kunwari naglilingkod sa salita o naglilingkod sa Diyos, pero ang layunin nila makakuha ng impluwensya. Napakaraming mga taong ganito. Dahil hindi sila naging successful sa career nila, ay magpapastor na lang ako. Mas madali magpastor eh. Magsalita ka lang every Sunday, pag alis mo, ay tatanghalin ka na ng mga tao. Hindi ko magawa yun sa trabaho ko, lagi ako pinapagalitan ni boss. Pero pag naging pastor ako ang boss. Kita nyo yung ganong klaseng motibo? Impluwensya, pera. Kasama na yun sa 3 P. Politiko, ano isa? Police, tsaka pastor. Malalaking tiyan. Di ba? Kita yung mga pulis, matataba. Mga politiko, matataba. Mga pastor. Nung panahon ng, ng Pentecostal tayo. Kaya nga, di ba, ang pananaw natin sa mga pastor ay mayayaman. Pag tinanong mo, pastor ka, siguro may pera ka. Kasi madami ng mga pastor ang nanloko dahil yun ang kanilang motibo. Kapangyarihan at pagpupuri ng mga tao. Hindi ako pinapansin sa bahay, hindi ako pinapansin sa trabaho. Pag naging pastor ako, sigurado papansinin ako ng mga tao. Gusto ko kayong atensyon. Naalala ko yung testimony ng isang kapatid, ayaw niya nang tinitignan siya ng mga tao. Maganda yun. Kasi may mga tao na gustong-gusto naman na tinitignan siya ng mga tao. Katulad ng ginagawa niyo sa akin ngayon. May mga tao na gusto yan. Kasi nasa kanila ang atensyon. Kaya magsusot ng maayos yan. Magandang mga, ang tawag yun, mga jewelries yan. Diba? Ang ganda ko. Diba? Ang pogi ko. Diba? Kasi tinatawag niya ang atensyon sa kanyang sarili. Mga mapagkunwari at hipokrito. Ano pa? Manhid na budhi. Sabi dito sa verse 2, sa pamamagitan ng pagkukunwari ng mga nagsasalita ng kasinungalingan, na ang mga budhi ay tinatakan na nagbabagang bakal. Pag meron po kayo nahawakang nagbabagang bakal, anong mangyayari sa inyong kamay? Siyempre magiging smooth. Hindi, di ba? Magnanana yan. At pag yung nana na yun, natapos na, natuyo na, ano nangyayari? Nagiging manhid na. Ngayon, ulit-ulitin nyo yun. Hanggang sa mawala na yung kamay ninyo, bilog na lang yan. Magiging manhid, wala na kayong mararamdaman dyan. Ito po yung tinutukoy dito sa verse 2. Na ang mga budhi nila, yung konsensya nila, ay tinatakan na nagbabagang bakal. Ibig sabihin, pinaso dahil paulit-ulit sa paggawa ng kasalanan at pagtanggi sa katotohanan. Inulit-ulit nila yung kasalanan nila, tinatanggihan nila yung katotohanan ng salita ng Diyos hanggang sa naging manhid na sila. Ibig sabihin, wala na silang pakiramdam sa kanilang pagkakasala.
Wala na silang pakialam sa katotohanan. Tama pa ba itong sinuturo ko? Tama pa ba itong pinipreach ko sa mga tao? Pakialam ko. Kasi manhid na sila. At hindi na nababagabag sa anumang kasinungalingan o kasamaan na kanilang ginagawa o sinasabi. Kaya kahit magturo sila ng mali at alam nilang mali yun, wala na silang pakialam. Kasi nga, manhid na sila. Wala silang pagsisisi. Hindi na sila nakakaramdam ng kurot ng konsensya. Wala na silang remorse. Kaya nagagawa nilang magturo ng kasinungalingan ng walang pag-aalinlangan. Kaya nakikita nyo yung mga false teacher, parang palala ng palala yung mga turo nila. Dati parang ito lang ang error niya. Tapos mamaya, bakit ganun to nang grabe na yung error. Tapos mamaya, heresy na yung kanyang tinuturo. Kasi nga, nagiging manhid na siya sa katotohanan. At ganun po ang mga bulaang guro. Dahil hindi sila nagsisi na mali ang kanilang tinuro, ay nawawalan na sila ng pag-aalinlangan na magturo pa ng mga maling turo. Itong pagkamanhid ang naging ugat ng kanilang pagkukunwari. Kumbaga nagiging panakip sa kanilang kasamaan. Ginagamit nila ang panlabas na kabanalan bilang pantakip para maitago ang kanilang mga masasamang konsensya. Dahil masama yung konsensya nila, alam nila na masama yung ginagawa nila, at wala na silang pakialam, ito po yung nagiging paraan para magkaroon sila ng pagkukunwari sa mga tao. Ito na yung fuel, kumbaga, kung bakit sila nagkukunwari. Kaya nga tinawag silang mapagkunwari. Kasi sa loob sila ay alam nilang masama. Pero wala na silang pakialam. Pero baka mawala yung kapangyarihan nila eh. Baka hindi na sila itanghal ng mga tao eh. Kaya magpapakabait siya sa harapan ng mga tao. Kahit alam niya sa sarili niya na marami siyang tinatagong mga kasalanan. At ito po ay lumalabas sa kanyang turo. Ang mapagkunwari, kadalasan sila ay yung mga judgmental ang pag-iisip. Alam nilang masama ang kanilang pag-aasawa, katulad ng ginamit na example dito, kaya i-impose nila na wag na lang mag-asawa. Tingnan niyo sa verse 3. Kanilang ipagbabawal ang alin? Pag-aasawa. Bakit may pagbabawal ang pag-aasawa? Alam natin sa salita ng Diyos, ang pag-aasawa ay isang mabuting bagay. Regalo ng Diyos sa mga tao. Ang Diyos ang nagtalaga nito. Pero bakit niya ipagbabawal? Kasi nakita niya, nakita niya sa kanyang sarili na hindi maganda yung kanyang pag-aasawa. Ang dami niyang problema, ang daming problema. Kung ganito na lang din mga pag-aasawa, wag na mag-asawa. Pero dahil hindi ako mag-aasawa, dapat hindi rin kayo mag-asawa. Nakukuha niyo yun mga kapatid? Ganun. Dahil manhid sila, handa silang baliwalain ang tunay na katwiran ng Diyos at sa halip ipipilit nila ang sarili ng mga utos at tradisyon sa ibang mga tao. Dahil alam nilang hindi nila masunod ang utos ng Diyos, mag-uutos sila ng mga utos, mga pamantayan, sarili nilang pamantayan, at ito yung i-impose nila sa mga tao. Para kapag ikinumpara niya yung sarili niya sa ibang tao, ay magiging okay siya. Nakuha niyo kung paano nila ginagawa yun? Kasi hindi niya masunod yung utos ng Diyos eh. Maliwanag utos ng Diyos. Hindi niya masunod yun. Nagkakasala siya doon. Pero dahil lagi manhid siya, alam niyo yung gagawin niya? Maglalagay siya ng panibagong utos na hindi inutos ng Diyos at pasusunodin niya yung mga tao. Para pag ihahambing niya yung sarili niya sa mga tao, wala ko pinagkaiba sa kanila, Lord. Yun yung gagamitin niya sa Panginoon. At hindi po yun ang tunay o totoo. Tingnan natin, sabi dito, pangalawang punto, ang mga turo ng bulaang guro. Sabi dito sa verse 4, verse 3 pala. Kanilang ipagbabawal ang pag-aasawa at ipag-uutos na lumayo sa mga pagkain nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nananampalataya at nakakaalam ng katotohanan. So may mga utos na sila, may mga pagbabawal na sila. Ang mga pagbabawal na ito ay ginagamit ng mga bulaang guro para ipakita ang kanilang super spirituality. Isa pa, kung hindi nila masunod ang utos ng Diyos, gagawa sila ng mga bagong utos para yun ang ipapakita nilang, tingnan nyo, mabuti akong tao. Pero hindi sa pamantayan ng Diyos, kundi sa kanilang sariling pamantayan. Ganun po ang bulaang guro. Ganun po ang kanilang turo. Dahil nga, mapagkunwari sila. Naglalagay sila ng mga utos na hindi pamantayan ng Diyos.
Kumbaga, yung utos na yon ay para sila yung maging pamantayan ng ibang tao. Kasi kung sila yung magiging pamantayan ng ibang tao, pag tinignan sila ng mga tao, ay napakabait naman ng taong yan. Ay napakabanal naman ng taong yan. Kasi siya na yung pamantayan eh. Siya yung gumawa ng rules sa kanyang sariling laro. Yung subukan nyo na maglaro ng Scrabble? Sinong naglaro nung itong pass na ng Scrabble? Isipin niyo may naglalaro doon at yung mga salitang ginagamit niya, wala naman sa dictionary. Wala sa dictionary. Tapos bawal mag-search kasi mandaraya daw yung magse-search. So maglalagay siya ng mga words doon. Yun yung pamantayan niya. Hindi, tunay na salita yan. Salita talaga yan. Ano magagawa mo? Sa kanya, madami siyang points. Pero sa kanya lang yun. Pero sa katotohanan, hindi talaga siya marunong. O wala talaga siyang points doon. Kasi nga, sarili niyang salita ang ginamit. Ganon din po yung tinutukoy dito. Gagawa siya ng mga utos para siya yung maging pamantayan ng utos, pero sa harapan ng Diyos, hindi pa rin siya mabuti. Pero sa harapan ng tao, mabuti na siya. Kasi nga, yun yung utos niya eh. Hindi ko magawa ang utos ng Diyos. Kumbaga sinasabi, hindi ko magawa ang utos ng Diyos, pero at least magagawa ko naman to. Magigess niyo yung point na yun? Ang tawag po doon, legalism. So gusto niyo ng salitang technical, legalism. Ito po, yung ginamit na example dito ni Pablo, yung pagbabawal sa pag-aasawa at pagbabawal sa ilang pagkain ay isa pong halimbawa ng legalismo. Ibig sabihin, paggawa ng mga utos at tradisyon ng tao bilang batayan ng kabanalan at kaligtasan at pinapalitan ang mga utos ng Diyos. Yun po ang definition ng isang legalismo. Kumbaga, hindi inutos ng Diyos, pero dahil ito ay inutos ng tao, ito ang sundin mo. At yun yung nagiging batayan ng tao. Pagbabawal sa mga bagay na hindi naman pinagbabawal ng Diyos at pag-uutos sa mga hindi naman iniutos ng Diyos. Kita natin dito, di ba? Sa verse 3, pagbawal ang pag-aasawa. Pinagbabawal ba ng Diyos yun? Hindi. Inutusan sila na lumayo sa mga pagkain. Inutos ba ng Diyos yun? Hindi. Ito po ang gawain o turo ng isang bulaang guro. Legalismo. Ninanakawan nila ng kalayaan ng mga anak kay Kristo. Basahin lang natin ang Galatians chapter 5, verse 1 to 4. Galatians chapter 5, verse 1 to 4. Tingnan nyo sabi ng saltalta. Para sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Kristo. Para po ito sa mga mananampalataya. Kung ikaw ay na kay Kristo, ikaw ay malaya na. Kaya't magpakatatag kayo at huwag pasakop na muli sa pamatok ng pagkaalipin. Ang sinasabi dito ni Pablo, dahil malaya na kayo kay Kristo, huwag na kayong magpasakop muli sa mga pamatok ng pagkaalipin. Ibig sabihin, huwag na kayong magpaalipin ulit sa mga bagay, sa mga utos ng tao. Makinig kayo. Ako si Pablo ay nagsasabi sa inyo na kung kayo'y patutuli, si Kristo ay hindi magiging pakinabang sa inyo. Ibig sabihin, kung sila ay susunod doon sa tradisyon, walang pakinabang si Kristo sa kanila. At muli kong pinatotohanan sa bawat taong nagpatuli na siya'y may pananagutang tumupad sa buong kautusan. Kayo'y hiwalay kay Kristo. Kayong mga nagmamnanais ariin ganap sa pamagitan ng kautusan. Nahulog kayo mula sa biyaya. Ibig sabihin, wala na sila sa biyaya na tinuturo ni Pablo. Kasi kung sila ay magiging matuwid sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, wala nang saysay si Kristo sa kanila. Sapagkat sa pamamagitan ng Espiritu sa verse 5, sa pamananampalataya ay naghihintay tayo sa pag-asa ng katuwiran. Ano sinasabi sa atin ng talata? Meron ng kalayaan ang mga nakay Kristo. Hindi na sila sumusunod sa kautusan para maligtas. Yung mga tradisyon na kanilang nakagisnan, hindi na sila
nagpapasakop o nagpapaalipin muli sa mga bagay na yun dahil sila ay pinalaya na ni Kristo. Si Kristo na ang tumupad ng kautusan para sa mga mananampalataya. Pero ito po ang kahangalan ng isang nagtuturo ng legalismo. Ibig sabihin, tinataas niya yung sarili niyang pamantayan. Ginagawa nilang ang kanilang sariling utos at tradisyon bilang pamantayan ng iba. Sila yung nagiging sarili nilang tagapagbigay utos o sila yung lawgiver, sila na din yung judge. At kung mababasa natin dito sa chapter 5 ng Galatians, pinalayan na nga ng Diyos ang mga nakay Kristo mula sa kautusan na siya rin mismo yung nagbigay. Sino nagbigay ng kautusan? Ang Diyos. At ang sinasabi ng Diyos, pinalaya na kayo doon sa mga kautusan na yun dahil kayo ay nakay Kristo. Ito po ang kahangalan ng bulaang guro. Gusto ng mga bulaang guro na isailalim muli ang mga tao sa kautusang sila ang nagbigay. Nakita niyo kung gaano ka mangmang at gaano mapagmataas ang mga bulaang guro nagtuturo ng legalismo? Di ba? Nasa ilalim sila ng kautusan. Pinalaya sila sa kautusan. Yung kautusan na yon, kahit na pinalaya sila doon, ang Diyos pa rin nagbigay nun. So malaya na ang mananampalataya. Pero yung mga nagtuturo ng legalismo, gusto nilang ipailalim muli yung mga tao sa kanilang sariling kautusan na hindi binigay ng Diyos. Kaya nga, galit ang Diyos sa mga bulaang guro. Dadayain ka na iniisip mong ligtas ka, kahit na nagpapatuloy ka sa kasalanan, basta nagagawa mo yung mga ibinigay nilang pamantayan. Tingnan niyo sa Mateo chapter 23. Siyempre, ang pinaka-the best example ng isang bulaang guro ay yung mga Pariseo at mga Saduceo. At tingnan natin ang sinabi ng Panginoon patungkol sa kanila. Sa Mateo chapter 23, verse 23, kahabag-habag kayo mga iskriba at mga Pariseo, mga mapagkunwari. Di ba? Yun ang topic natin. Sapagkat nag-iika po kayo ng yerba buena, ng anis at ng komino, at inyong pinababayaan ang higit na mahalagang bagay ng kautusan, ang katarungan, ang habag, at ang pananampalataya. Subalit dapat sana ninyong gawin ang mga ito nang hindi pinababayaan ng iba. Kaya mapagkunwari sila. Bakit? Hindi nila sinusunod yung utos ng Diyos, pero sinusunod nila yung mga sarili nilang tradisyon. At dahil sinusunod nila yung mga sarili nilang tradisyon, akala nila okay na sila. At ang sinabi ng Panginoon sa kanila, kahabag-habag kayo, mga mapagkunwari. Ano pang sinabi? Kayong mga bulag na taga-akay. Sinasala ninyo ang mga niknik, ngunit nilulunok ninyo ang... Ano po ba yung niknik? Yung po ba yung gatas na iniinom natin? Mikmik yun. Ano yung niknik? Maliliit. Maliliit lang. Ha? Hindi mo na makita. Ito po yung sinasabi dito ni Kristo. Sila yung mga nagsasala ng niknik. Ibig sabihin, nitpickers. Yung mapanghusga. Bakit ganyan? Bakit di ka nagganyan? Bakit ganyan? Mga sarili nilang tradisyon. Pero ang sinabi ng talata, ninununok nila ang kamelyo. Mas malaki pa yung kasalanan nila na ginagawa. Kasi nga sila ay kunwari, sila ay bulag. Verse 25, kahabag-habag kayo, mga iskriba at mga Pariseo, mga mapagkunwari, sapagkat nililinis ninyo ang labas ng kopa at mga pinggan, ngunit sa loob ay puno sila ng kasakiman at again, sa labas maayos, malinis. Sa labas masipag, sa labas ang daming ginagawa, pero sa loob punong-puno ng kasakiman at kalayawan. Ikaw na bulag na Pariseo, linisin mo muna ang loob ng kopa at ng pinggan upang luminis din naman ang labas. Ito. Kahabag-habag kayo, mga iskriba at mga Pariseo, mga mapagkunwari, sapagkat tulad kayo sa mga pinaputing libingan na magandang tingnan sa labas, ngunit sa loob ay puno ng mga buto, ng mga patay, at lahat ng uri ng karumihan.
Gayon din naman kayo na nasa labas ay mistulang matuwid sa mga tao. Ngunit sa loob ay puno kayo ng pagkukunwari at kasamaan. Kita niyo yung mga mapagkunwari at mga bulaang guro. Sa labas, maganda tignan. Sa harapan ng tao, matuwid tignan. Pero sa loob, ay punong-puno ng kasamaan. Sabi dun sa verse 13, iangat nyo lang yung basa ninyo, kahabag-habag kayo mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagkunwari, sapagkat sinasarahan ninyo ang kaharian ng langit sa mga tao, sapagkat kayo mismo ay hindi pumapasok at mga pumapasok ay hindi ninyo pinapayagang maka. Tingnan nyo kung bakit galit na galit ang Diyos sa mga mapagkunwaring ito. Sila din yung ginagamit ng Diyos para hindi makapasok yung mga taong gustong pumasok. Ibig sabihin, yung mga taong gustong sumunod sa Diyos, tatanggalan sila ng karapatan. Dadayain nila na hindi ka maliligtas, baga sasabihin nila sa mga tao, hindi ka maliligtas kung hindi mo susundin yung kanilang pamantayan. Kailangan mo sundin yung pamantayan ko. Yung problema nga, yung pamantayan nila, hindi nga makapasok sa langit yun eh. Pero dahil sila mandaraya, alam nilang hindi sila makapasok sa kaharian ng Diyos, pasusunurin nila yung mga tao sa kanilang pamantayan. So, ang sinasabi dito ng Pablo, sinasarhan nila yung mga tao sa tunay na paglilingkod sa Diyos. At isa pa, titirahin nila yung konsensya sa pamamagitan ng mga utos na hindi naman binigay ng Diyos. Kasi nga, ang kanilang konsensya ay manhid na sa utos na ibinigay naman ng Diyos. So, manhid na sila sa utos ng Diyos, pero dahil manhid na sila, wala na silang pakialam doon, sila naman ngayon yung titira sa konsensya ng iba sa mga utos at tradisyon nila. Bakit nila ginagawa kaya ang bagay na ito? Siguro hindi naman natin pwedeng tanungin sila, di ba? Kasi kung tatanungin natin sila, ano sasabihin nila sa atin? Ay, hindi, ginagawa ko to dahil naglilingkod ako sa Diyos. Kasi nga sila yung mapagkunwari. Pero bakit nila ginagawa ito? Dahil sila po ay merong matinding paghawak sa kanilang sariling kapangyarihan at sa kanilang sariling pagkatanyag. Kaya sila nagbibigay ng mga utos na hindi pinag-uutos at pinagbabawal, ang hindi naman ipinagbabawal para makontrol nila yung mga tao. Ayaw nilang naka-question ng kanilang katayuan o posisyon. Tingnan nyo sa John chapter 11. Napakagandang talata ito kasi hindi ko alam kung paano nila narinig ang usapan nilang ito. Pero siguro sa mga kwentuhan, nakita nila at napakinggan nila ito. Sa John chapter 11 verse 47 to 48. Yun yung sabi ng talata. Kaya't ang mga punong pari at ang mga pariseyo ay nagpatawag ng pagpupulong at sinabi, anong gagawin natin? Ang taong ito'y gumagawa ng maraming tanda. Pero dapat dito pa lang mababasa natin, nagsisi na sila, di ba? At sumampalataya. Pero hindi. Anong ginawa nila? Kung siya'y ating pabayaan ng ganito, ang lahat ng mga tao ay maniniwala sa Kanya. Darating ang mga Romano at wawasakin ang ating templo at ang ating bansa. Ibig sabihin, ayaw nilang i-relinquish, ayaw nilang ibigay yung kanilang kapangyarihan, ang kanilang control sa templo, ang kanilang control sa bansa. Kaya nung dumating si Kristo, ayaw nilang, sabi nila, kung pababayaan natin ito, yung mga tao maniniwala na sa kanila. Pero hindi ba dapat magandang pananaw yan na maniwala sila kay Kristo? Maniwala sila dun sa taong gumagawa ng maraming tanda? Pero dahil nga ayaw nilang ibigay ang kanilang kapangyarihan, mas mabuti na lang na hindi sila maniwala kay Kristo, kundi maniwala sa kanilang mga sarili. Kaya nga mababasa natin sa Mateo 21, di ba? Tinatanong nila si Kristo, sa anong otoridad mo ginagawa yan? Bakit kami susunod sa iyo? Sa madaling salita mga kapatid, itinuturo nila o ipinapangaral nila hindi si Kristo, kundi ang mga sarili nila.
Bakit? Kasi ang sarili nilang kamantayan, sarili nilang kagustuhan, ang gustong nilang masunod ng mga tao. So bilang aplikasyon mga kapatid, una, alamin ang kalooban at utos ng Diyos para malabanan ang mga bulaang guro. Katulad ng nabanggit ko kanina, kaya sila ay mandaraya kasi may mga utos sila na hindi naman ipinag-uutos ng Diyos. Ngayon, kung ikaw hindi mo rin alam ang utos ng Diyos, papaano mo sila malalabanan? Kaya kailangan mong malaman ang kalooban at utos ng Diyos para pag sila ay nagturo o nagbigay sa iyo ng mga utos, ay kaya mo silang labanan. Huwag mong hayaan na hatulan ka nila o i-condemn ka ng kanilang mga pamantayan. Dahil again, lahat tayo hindi naglilingkod sa tao. Tayo ay naglilingkod sa Diyos. Siya ang nagbigay ng utos, siya rin ang maghahatol sa atin, hindi ang mga tao. Kaya wag nating hayaan na hatulan tayo o i-condemn tayo ng mga tao sa kanilang mga sariling pamantayan. Marami yan. Mga magsasabi, anong mga dapat mong suotin, anong mga dapat mong sabihin, anong mga dapat mong kainin, anong mga dapat mong inumin. Sa kanilang mga sariling pamantayan. Mga kapatid, kung pamantayan lang ang batayan, sariling pamantayan lang ang batayan, gusto ko lahat tayo naka-Americana dress. Sariling pamantayan. Pero again, hindi itong iglesia ni Mark Sibayan. Ito ay iglesia ng ating Panginoong Jesus. Siya ang magbibigay ng utos, siya ang magbibigay ng pamantayan, hindi tayo. Kung pamantayan lang din, lahat tayo kakain ng laing. Mga kapatid, tandaan natin sa ating 1689, ang Diyos po, ang ating Panginoon, ang Diyos ang Panginoon ng ating konsensya. Lagi natin tatandaan yun. Ang Diyos ang Panginoon ng ating konsensya. Kaya ang ating konsensya ay dapat hinuhulma ng salita ng Diyos at hindi mga utos at pamantayan ng tao. Nakikita niyo po yung pagkakaiba doon? Dahil kung kayo ay makonsensya, dahil sa salita ng Diyos, dapat kayong magsisi, magbago. Kasi salita ng Diyos yun. Pero kung kayo ay kinukonsensya sa mga pamantayan ng tao, sino nung sinusundan nyo doon? Ang tao. Mga kapatid, binili ni Kristo ang kalayaan mo bilang isang Kristiyano. Kaya huwag mong hayaan na alipinin ka ng ibang tao. Baka may magsabi sa atin dito, ang yabang naman yan, pastor. Sino ba ang tunay na mayabang? Yung mga nagsasabi na, gagawin ko ito kasi alam ko ang kalayaan ko kay Kristo, o hindi alam ni Lord na mali ito. Kaya ako na lang ang magsasabi na mali ito. Sinong tunay na mayabang? Huwag tayo magmataas sa Panginoon. Hindi tayo ang Panginoon. Kaya mga kapatid, mag-ingat tayo na maging legalista tayo sa loob ng iglesia. At tularan natin yung mga nagtuturo ng maling turo. Katulad ng sinabi dito sa ating talata, pagbabawal, pag-uutos ng mga hindi naman pinagbabawal at inuutos ng Diyos. Ang ipinapangaral natin ay si Kristo. Kasi kung ipaglalaban natin yung mga sarili nating pamantayan, sarili nating mga utos, wala tayong karapatan na maging Panginoon ng konsensya ng ibang tao. Dahil again, ang konsensya o ang Panginoon ng konsensya ay walang iba kundi ang Diyos. Sabi sa Roma 14 verse 3-4, huwag haumakin ng kumakain ang hindi kumakain. At ang hindi kumakain ay huwag humatol sa kumakain, sapagkat sila'y tinanggap ng Diyos. Ang Diyos ang tumatanggap sa atin. Ang Diyos ang nagsasabi na ikaw ang anak ko. Kaya nga sinabi ni Pablo doon sa Roma 14, huwag mong hamakin, huwag mong hatulan yung mga gumagawa ng mga bagay ng pagkain. Kasi tinanggap silang parehas ng Diyos. At matindi yung sinabi dito ng verse 4. Sino kang humahatol sa alipin ng iba? Sa kanyang sariling Panginoon siya ay tatayo at mabubuwal. Subalit, siya ay patatayuin sapagkat magagawa ng Panginoon na siya ay tumayo. Ano lang sinasabi dito mga kapatid?
kahit pastor nyo ako, hindi ko kayo alipin. Naunawaan niyo po ba yun? At kahit na kayo ang pinapastoran ko, hindi nyo rin ako alipin. Tayong lahat, bawat isa sa atin, ay alipin nino ng Diyos. Ni Kristo. Kaya nga, sino ka para hatulan ang alipin ng iba? Kapag ka naglalagay tayo ng mga pamantayan natin sa ibang tao. Hindi po mga kapatid. Ang ipinapangaral natin ay pamantayan ng Diyos. Tayong lahat ay alipin ng Diyos. Sa Kanya tayo makinig, sa Kanya tayo sumunod. At huwag tayong maglagay ng mga utos na hindi naman pinag-uutos ng Diyos at magbawal ng mga bagay na hindi naman pinagbabawal ng Diyos. Mga kapatid, ito po'y gawain ng isang bulaang guro. Nawa hindi tayo matagpuan. Katulad ng nabanggit natin last sa chapter 3, tayo pong iglesia ay haligi at suhay ng alin? Katotohanan. Ibig sabihin, haligi at suhay ng salita ng Diyos at hindi haligi at suhay ng mga sarili nating kagustuhan. Manaig nawa sa ating iglesia ang kalooban at kagustuhan at utos ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Amang dakila, salamat po sa paalala ng mga salitang aming napakinggan. Tunay, Panginoon, na wala po kaming karapatan na humatol sa ibang tao, sapagkat kayo po ang tunay na nagbibigay ng utos at tunay na humahatol sa bawat gawa ng tao. Kaya't nawa lahat kami bilang isang iglesia ay sumunod po sa utos ninyo, sa mga kalooban ninyo, at iwaksin niyo po sa amin ang maging katulad nung naming napakinggan, maging tagasalan ng niknik na hinahanap ang butas ng aming kapatid, lalong-lalo na kung wala namang tunay na kasalanan sa inyong harapan. Tulungan niyo po kami bilang isang iglesia na manaig na aming ipangaral palagi ang kalayaan kay Kristo, sapagkat ito'y binili niya sa kanyang napakahalaga at hindi maikukumparang halaga ng kanyang dugo. Kaya wag nawa namin itong hamakin. Wag naman namin itong pangunahan. Turuan niyo po kami bilang isang iglesia na patuloy na kumapit sa kalayaan na meron kami kay Kristo. Upang sa ganun, ang mga taong wala pa kay Kristo ay makita ang kalayaan o sila men ay mag-desire o magnais na makalaya sa mga tanikala ng kautusan, sa mga tanikala ng mga pamantayan at expectation ng mga tao. Muli, Ama, hindi namin ito magagawa kung wala po ang iyong tulong sa amin bilang isang iglesia. Nawa ang salita mo patuloy na mangusap sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming samansalangin sa pangalan ng aming Panginoon Yesus. Amen.